changed. I can't be saved. I can't be saved. I can't be saved. If there is a question about my intentions, I'll tell ya. I'm not here to sell ya or tell you to go to hell. I'm like a puzzle, but all of my pieces are jagged. If you can understand this, we can make some magic. I'm wrong like that. Alright, good morning! Hi, ladies! Okay naman. Gising na mga higan at nandito na ang unang hirit. Huwag kayong magtaka kung magiging mauling yan dahil may bagyo po tayo. Si Lola Basyang. Siya po ay ang bagyo ngayong taon. At medyo, kasi nasa dagat siya kaya lumalakas pa. Signal number 2 lang po sa ilang lugar. Oh, no. Akala ko nung una, Basha. Basha. Singer. Social naman mga laban. Basha. Basha. At hindi pa man din na nag-land. Okay. Hindi pa man ito nagla-landfall sa ilang lugar sinasa ilalim po storm signal number 2, Catanduanes, Camarines Norte, Polillo Island, Aurora, Quirino at Isabela. Signal number 1 naman sa Camarines Sur, Albay, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Mountain Province, Pangasinan, La Union, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Cagayan. May lakas sa bagyong Basyang na mahigit 70 kilometro kada oras palapit sa gitna, habang may bugso ng hangin na umaabot ng mahigit 100 at 20 kilometro kada oras. Pero hanggang kahapon nananatiling maaliwalas at kalmado pa ang panahon sa ilang lugar na isinailalim sa storm warning signal number 1. Sa Metro Manila, tuloy naman po ang nakagawi ang mga pag-ulan sa bandang hapon at kahapon nga, sinabayan pa ito ng matitinding pagkulog at pagkidlat. Yun. Okay, mga igan. Kaya makibalita na tayo agad tungkol sa bagyong Basyang at ating pumakausap sa kabilang linya ng telepono si Connie Katokayo, Rose Dadivas, weather forecaster. Good morning, Connie. I am Connie too. Yes, good morning, Connie. Weird, no? Connie. Yes. Connie. Connie, gusto lang namin malaman syempre kung lalakas pa ba ang bagyong Basyang at tatagal ba ito sa bansa? Opo, sa ngayon po, habang nasa karagatan siya, meron pa itong possibility na lalakas pa rin habang lumalapit siya sa kalupaan. Okay. At by July 16, inaasahan natin itong nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Okay. Magdudulot ba ito ng malawakang ulan maski dito sa Metro Manila? Siguro pag lumalapit na po siya, kasi sa ngayon medyo maganda pa naman ang panahon natin. So habang lumalapit to, posibleng magkakaroon tayo ng mga pag-ulap at pag-ulan. Ano ho yung mga kumbaga lugar sa ating bansa na kailangan mo maghanda na sa ngayon? Ayun po mga nabanggit natin kaninang signal number 2 tsaka number 1. Ayun po, posibleng magkakaroon ng mga pag-ulan tsaka malalakas na hangin. Alright, sige. Makikibalita kami ulit sa iyo, Connie Katokayo, Rose Dadivas, weather forecaster naman ng Pag-asa. Okay, Connie. Matapos yung Connie na yan. At bago pa humagupit ang bagyong Basyang, ilang araw na tayo nakakaranas sa mga kakaibang weather system. Napabalita ngayon sa Danau, Cebu, kung saan isang buhawi naman ang namataan. Nakunan pa nga ito ng cellphone video. Oh my God. Na yan, no? Nagpanik po tuloy ang ilang mga residente dahil unang beses pa lang nilang nakakita ng buhawi. At napapadalas na nga rin ang mga residente kung saan may natatamaan din ng kidlat. Gaya nitong Hunyo 9, kung kailan isang binatilyo ang patay matapos tamaan ng kidlat sa gitna ng palayan sa Pototan, Iloilo. Punit ang kanyang damit at sunog ang batok ng biktimang si Michael Legastos nang ma-recover ang kanyang katawan. Wow. Paano maiwasan yung ganyan, ano? Oo. Kasi Yung isa nga, indoor ka dapat kaagad. Hindi, at saka yung isa nga natutulog sa bahay, di ba? Paano naman yun? Nasa loob na ng bahay na tamaan. Parang sila lang yata yung pwedeng tamaan eh. Walang puno, walang Walang mas mataas. Tayo yung pinaka-isa sa Tsaka mga tubig siguro kasi conductor ng ng energy, Electricity, kuryente, yeah. body natin. Okay, narito na tayo, Roda Reports. Dalawang lalaki po kritikal matapos mabangga na isang truck sa Meralco Avenue, Pasig City. Yan ang Roda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, makapigil hininga nga ang eksenang inabutan natin kanina sa panulukan ng Ortigas Extension at Meralco Avenue sa Pasig dakong alauna ng madaling araw. Duguan at walang malay ang dalawang lalaki habang binibigyan ng pao ng lunas ng mga rumustendong rescuer bago isugod sa Medical City. Kritikal ang kondisyon ng dalawa makaraang mabangga ng isang elf truck na may plakang ULD 451 na minamaneho ni Wilson Castro.
Ayon sa driver, green light daw nang kumaliwa sila sa Pameralco galing sa Ortigas Extension. Nang bigla ring tumawid ang dalawa. Gayunman, may pananagutan pa rin daw si Castro ayon sa mga otoridad. Yan ang Ronda Report mula sa Pasig City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. 2 bumbero naman arestado sa lungsod ng Maynila. Ang kapalit daw palakasin ng kanilang serbisyo pagkulimbat sa ilang gamit ng kanilang fire truck na kanilang mga ibinebenta. Nako, ilan lang naman yan sana. Yan ang Ronda Report ni Sunny Castillo. Cedric. Igan, good morning. Kahit mainit-init pa rin hanggang sa ngayon, itong mga usapin ng wangwang, syempre exempted itong mga fire truck ng ating magigiting na mga fire volunteer. Pero itong particular na truck ng bumbero ng West Tondo Fire Volunteer Brigade ay hindi muna pwedeng rumesponde matapos umunong pagnakawan ng mga tinatawag na firefighting equipment. Kabilang narito yung 2 set ng uno medyang size na fire hose na na-recover at hinihinalang dinekwat ng isang hepe at isang bumbero pa man din ng iba namang fire volunteer team. Kalaboso ngayon sa headquarters ng Manila Police sina Jordini Cruz at Julas Tiparan matapos umanong mahuli na ibinebenta ang mga hinihinalang nakaw na aparato sa murang-murang halaga. Aminado naman si Cruz na ibinebenta niya nga yung mga hose pero ikiniit na pag-aari naman daw niya mga ito. Pinabulaan na naman ng may-ari ng pinagnakawang fire truck ang depensa ng suspect dahil may palatandaan daw ang mga host na magpapatunay kung sino ang tunay na owner ng mga ito. Naharap ngayon sa kasong theft ang mga suspect. Yan ang aking Ronda Report mula sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Cedric Castillo. At tuloy natin ang pagkamusta sa mga pinamalaking balita. Top hirit agad tayo. Dito, meron tayong general manager na akala niya cover ako yung memorandum number 1. Iba paniniwala niya. Akala niya kung mawawala ako rito, siya ang papalit. Nagkakamali siya. Meron akong vice chairman. Meron vice chairman ng MMDA. Didetermine dito kung sino next in rank sa akin. May namumong irigan ngayon sa pagitan ni na MMDA Chairman Oscar Inocentes at ng isang general manager na ahensya. May si Robert Nasanciano na yon. Isa lang naman GM dun eh. Sumambulit to sa mga naging pahig ni Inocentes sa flag raising ceremonies kahapon sa MMDA. Inirereklamo ng MMD Chairman ang umano'y pagtanggi ng GM na pirmahan ng mga transaction papers ng ahensya. Kabilang ang pasweldo sa mahigit 8,000 nilang empleyado, hindi pa malinaw ang dahilan sa umano'y di pagpirma ng GM. Pero iniuugnay na ito sa hindi raw pagsang-ayon ng opisyal sa pananatili sa pwesto ni Inocentes bilang MMDA chairman. Agad namang nilinaw ni Inocentes na handa siyang umalis sa pwesto kung papalitan siya ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa ngayon, pumayag na rin umano ang GM ng MMDA na pirmahan ang mga transaction papers. Last week kasi nagreklamo sa akin yung